Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1451 hanggang 1460. Agad namang ngumiti si Clara ng alanganin at nagpaliwanag. Hindi ka maniniwala, Donald, pero muntik na kaming mapatay ng ilan sa mga lalaking Georgians. Iyon ay ilang mahirap na swerte para sa inyong dalawa. Natigilan si Donald nang marinig iyon. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag nang makitang ayos na silang dalawa. Mas malakas ba sila kaysa sa iyo? Tumanggaw si Clara. Ang mga Georgians ay malamang na nagpadala ng maraming mga disipulo upang hanapin ang Capra Hall sa maulap na kagubatan. Silang apat ay may mas mataas na antas ng pagkamit kaysa sa amin, at kami ay walang kapantay para sa kanila. Tumigil sandali si Clara at saka nagpatuloy. Ang mabait na mag-asawang ito ay sumagip sa amin. Mamatay sana kami kung hindi. Mapait na dagdag ni Gigi. Ang paglilibot sa kanila ay hiniling na malaman kung nasaan ang aming punong tanggapan, kung hindi, pahihirapan nila kami hanggang sa mamatay. Hindi ko maisip kung ano ang susunod na mangyayari kung hindi dahil sa kanila. Napatingin si Donald sa kanilang dalawa. Humakbang siya at nagpasalamat. Mangyaring tanggapin ang aking pasasalamat sa pagtulong sa kanila. Sa kasamaang palad, gayunpaman, ang mga estranghero ay hindi pinapayagang pumasok sa Capra Hall. Sana ay maunawaan mo ang aming mga patakaran. Agad namang nagpaliwanag si Clara. Ang ginoong ito dito ay iginiit na kilala niya ang ating hallmaster at ang kanyang kaibigan. Sinabi niya na ang ating hallmaster ay lubos na malulugod na makilala siya. Nagulat si Donald sa narinig. Agad naman siyang tumanggo at sinabing, kung ganoon, maaring magpahinga kayong dalawa sa sala. Ipapaalam namin sa namamahala sa aming dibisyon. Pagkatapos, lumingon siya kay Clara at Gigi, at sinabing, Clara, Gigi, pwede mo bang dalhin sila sa sala at ipaghanda sila ng tsaa? Oo naman. Sagot ni Clara. Pagkatapos ay hinarap niya si Severin at niyaya sila. Pagkatapos ay, tara na. Ano nga pala ang mga pangalan mo? Nang makaalis sina Clara at Gigi kasama silang dalawa, may isang binata na humakbang at sinabi kay Donald. Sa tingin mo ba matagal na tayong pinaglalaroan ng mga Georgians? Napakatuso nilang mga tao, at hindi rin natin kilala kung sino ang 2 taong ito. Sa tingin ko ay hindi magandang ideya na papasukin na lang sila. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Donald. Sa tingin ko, hindi sila maaaring magiging matapang. Ang sabi ng lalaking iyon ay kaibigan niya ang ating hallmaster, ibig sabihin ay dapat malaman din ng ating hallmaster kung sino siya. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung kaaway natin sila. Ang ating hallmaster at ang ating mga elders ay umabot na sa napakataas na antas ng pagkamit, kaya't ang ulo ng mga Georgians ay maaaring hindi maging katapat para sa kanila. Ang lalaking ito at babaeng ito ay hindi masyadong matanda, kaya hindi sila ang ulo ng mga Georgians o isa sa kanilang mga nakatatanda. Nag-utos siya pagkatapos. Ituloy mo ang pagpapatrolya. Ipapaalam ko ito sa ating division leader. Nang maglaon, lumapit si Donald sa isang lalaking nasa katanghaliang gulang at ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Agad na kumunat ang noo ng middle-aged na lalaki nang marinig iyon. Matapang si Clara at Gigi. Iyon lang ang masasabi ko sa kanila. Imbes na bumalik at humingi ng opinyon sa sitwasyon, dinala nila agad dito ang 2 estranghero. Hindi ba nila naisip na ang kalaban ay maaaring kumuha ng isang malakas na tao mula sa ibang liblib na pamilya para sa atin? Kumunat ang noo ni Donald. Anong gagawin natin ngayon? Iniligtas niya sina Clara at Gigi, at sinabi pa niyang kaibigan siya ng hallmaster natin. Hindi naman natin siya basta-basta mapapalayas, di ba? Nag-isip sandali ang nasa katanghaliang gulang at nagmungkahi. Pupunta ako at makipagkita sa kanila. Ilang taon na ako sa Capra Hall, kaya kumpiyansa ako na malalaman ko kung sino sila kung isa sila sa mga matandang kakilala ng ating hallmaster. Tumanggo si Donald at naglakad patungo sa sala kasama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na ang pangalan ay Soren at ang posisyon sa Capra Hall ay ang Great Guardian. Kumunat ang noo ni Soren nang mapansin niya sina Severin at Sofia. Sinabi sa akin ni Donald dito na sina Clara at Gigi ay nailigtas ng 2 individual.
Ikaw dapat ang tinutukoy nila, naniniwala ako. Umupo si Soren at magalang na sinenyasan si Severin. Tapos nagpakilala siya. Ako ang Great Guardian ng Capra Hall. Ang pangalan ko ay Soren, at matagal na akong nasa tabi ng aming Hallmaster, sa tingin ko ay hindi kayo kilala ng aming Hallmaster. Matiim na tinitigan ni Soren si Severin na para bang gustong makita ang nasa isip ni Severin. Naniniwala siya na medyo matataranta si Severin kung si Severin ay ipinadala ng mga Georgians at walang alam tungkol sa kanilang Hallmaster, si Boan. Gayunpaman, nanatiling walang malasakit si Severin. Ngumiti lang siya at sinabing, "Hindi nakakagulat kung hindi mo pa ako nakikilala. Kahit ang iyong Hallmaster ay hindi pa ako nakikita." Agad na tumayo si Soren at pinandilatan si Severin. "Sino ka, kung gayon? Mas mabuting sumama ka sa amin at magsabi ng totoo. Bakit mo sasabihin na mabuting kaibigan ka ng aming Hallmaster kung hindi mo pa siya nakikilala?" Nagkibit-balikat si Severin at sinabing, "Sabihin mo sa kanya na makipagkita sa akin. Naniniwala ako na magiging masaya siya na makipagkita sa akin, at matutuwa pa nga siyang makita ako." Hindi inaasahan ni Soren na ganoon na lamang kawalang takot si Severin. "Sir, ito po." Kumunat ang noo ni Donald at humakbang pasulong. Tumango si Soren. Tawagan ang Hallmaster at ang dalawang elder na pumunta dito. Malalaman nila kung sino ang lalaking ito. Hanggat hindi mo babanggitin ang mga lokasyon ng iba pang mga dibisyon, pagkatapos ay makakalikas sila kapag narinig nila ang labanan dito. Makakatulong iyon na matiyak na hindi tayong lahat ay bababa kapag may nangyaring masama. Tumango si Donald at umalis. Sabi ni Clara kay Soren, "Sir, si Mr. Severin at Miss Sofia ay mabubuting tao. Hindi naman sila maaaring taga-Georgians. Bakit kaya nila papatayin ang 4 na matataas na disipulo para iligtas kami?" Si Soren ay nanatiling hindi nakatitiyak. Tumango siya at umupo sa isang tabi para ipagpatuloy ang pag-inom ng tsaa niya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Donald kasama si Boan at dalawang matanda. Isang batang babae ang sumunod sa likuran ni Boan. Siya ang kanyang apo, si Cindy. "Sir, ito ang 2 taong nagligtas kay Clara at Gigi. Sabi ng ginoong ito na makikilala mo siya at matutuwa siyang makita siya." Humakbang si Donald. Ang kanyang pangalan ay Severin, at ang kanyang kasama ay si Sofia. Napatingin si Boan kay Severin at nakakunot ang noo sa malalim na pag-iisip. Tapos sabi niya, "Pinapahalagahan ko ang iyong pagtulong sa aming mga miyembro, ngunit tila hindi ko natatandaang nakilala kita noon." Agad namang itinaas ang bantay ng dalawang elder, habang ang kanilang guardian at ang iba ay seryosong nakatingin din kay Severin. Malaki ang posibilidad na si Severin at Sofia ang ipadala ni Georgians kung si Severin ay nagsisinungaling noon pa man. Mahinahong ngumiti si Severin at humakbang. Ipinakita niya ang kanyang mga daliri kay Boan at sinabing, "Maaaring hindi mo ako kilala, ngunit sigurado akong kilala mo ang singsing na ito. Iyan ang Draco Deus Ring." Tumingin ng mabuti si Boan at napabuntong hininga sa gulat. Namula ang mata niya at napaluhod sa lupa. "Ikinagagalak kong makilala ka, Supreme Leader." Agad niyang pinaalalahanan ang iba. Lumuhad sa harap niya, lahat. Siya ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple, ang mismong taong sinabi ko sa inyo. Nagulat ako na nalaman niya ito. Ibig sabihin, hindi niya tayo nakakalimutan. Pagbati, Supreme Leader. Napaluhod din ang iba sa tuwa. Mangyaring bumangon. Hindi na kailangang maging magalang. Lahat tayo rito ay mga kasama. Agad namang humakbang si Severin para tulungang makatayo si Boan at ang iba pa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Boan, "Hallmaster Boan, ikaw ang iyong bulwagan ay mga miyembro ng Draco Deus Temple. Hinding-hindi kita makakalimutan. Halos kalahating taon na akong naghahanap sa iyo, at sa wakas ay nahanap na kita. Hindi kami magsasamantalang magtago dito kung hindi namin nasaktan ang isa sa mga liblib na pamilyang iyon." Panaghoy ni Boan kay Severin. Maaaring maraming espiritual na halamang gamot sa kagubatan na ito, ngunit mayroon din kasing dami ng mga espiritong hayop. Mayroon kaming higit sa 3,000 miyembro noong una kaming pumasok,
ngunit ngayon ang aming bilang ay nabawasan ng 1,000. Naikuyom niya ang kamao at sinabing, "Gayunpaman, malaki rin ang naging pag-unlad namin sa aming pagkamit. Nagplano kaming maghintay ng ilang sandali upang ang aming mga alagad na nasa bottleneck sa kanilang pambihirang tagumpay ay makapagpatuloy muli. Iyon ay magbibigay daan sa amin na umalis sa lugar na ito at maghayganti sa mga Georgians. Itataya namin ang aming buhay at labanan sila hanggang sa kamatayan kung nangangahulugan ito na pahirapan ang mga Georgians." Nakangiting sabi ni Severin. "Huwag kang mag-alala. Ang iyong kaaway ay ang aming kaaway. Ngayong nahanap na namin kayo, ibibigay namin ang aming lakas upang tulungan kang maalis ang mga Georgians sa sandaling makatakas kami." Nga pala, noong unang naitatag ang bulwagan, sinabi ng dating Supreme Leader na mayroong ng 12 bulwagan. "Lagi kong iniisip kung saan ang iba pang mga bulwagan, at kung mayroon nga bang 12 gaya ng sinabi niya." Tila hindi malinaw si Bowen kung naitatago hindi ng matandang Wako ang iba pang mga bulwagan, ngunit ipinagpatuloy niya ang pagbuo ng Capra Hall ayon sa mga tagubilin. Tumanggo si Severin. "Oo. Matapos ipasa sa akin ng aking master ang posisyon ng Dracodeus Temple's Supreme Leader, hiniling niya sa akin na hanapin silang lahat." Ikinwento ni Severin ang buong kwento kay Bowen. Ngumiti siya sa dulo ng kanyang account at sinabi, "Ang Capra Hall ay ang ika-9 na bulwagan na natagpuan. Iyan ay nag-iwan sa akin ng 3 pa, ngunit sigurado ako na ito ay sandali lamang hanggang sa makatanggap tayo ng balita tungkol sa 3 bulwagan. Hahaha. Magandang malaman iyan. Makikilala ko na rin sa wakas ang ibang mga Hall Masters." Natuwa si Bowen sa narinig. Sa wakas ay nagkaroon siya ng malakas na suporta, at sinabi pa sa kanya ni Severin ang tungkol sa mga gantimpala na makukuha niya pagkatapos silang dalhin ni Severin upang makilala si Walrick sa kalahating taon. Inaasahan ito ni Bowen ng husto. "Ang galing. Makakaganti na tayo sa wakas." Naikuyom ni Cindy ang kanyang kamao at masiglang sinabi. Ipinakilala siya ni Bowen sa kanila. "Siya nga pala, ang batang babae na ito ay apo ko, si Cindy." Nakangiting tumanggo si Severin. Napatingin siya kay Cindy at sinabing, "Naabot mo na ang pagiging level 8 Warrior King sa kabila ng iyong murang edad. Hindi masama. Ang iyong talento ay kahanga-hanga." Matapos purihin si Cindy, huminto sandali si Severin at nagpapasalamat na nagsabi, "Hindi masama ang pag-unlad ng Capra Hall. Ang iyong antas ng pagkamit ay isang napakagandang sorpresa, at ang pagkamit ni Hall Master Bowen ay umabot na sa pamantayang itinakda ng aking tiyuhin. Salamat sa iyong papuri." Hindi maiwasan ni Bowen na maging proud. Hindi niya inaasahan na purihin ni Severin ang medyo magandang pag-unlad ng Capra Hall. Curious na tanong ulit ni Cindy. "Kumusta ang mga nakamit ng ibang mga Hall Masters?" Sabi ni Severin. "Sa ngayon, ang kanilang natamo ay hindi kasing taas ng iyong lolo. Binigyan ko sila ng ilang mga table tasks, at lahat sila ay halos nakagawa na ng tagumpay sa kahit level 1 Warrior Emperor." "Mga tableta. Saan ka nakakuha ng napakaraming mga tableta?" Siguradong medyo mataas ang grado ng mga tableta nila kung nakatulong sila sa ibang Hall Masters na gumawa ng tagumpay sa Warrior Emperor. Gulat na bulalas ni Bowen. "Kailangan mo ng kahit isang second grade medium rank o second grade high rank pill kung hindi ako nagkakamali." Nakangiting sabi ni Sofia sa lahat. "Gayunpaman, hindi lang ito mga second grade na pills. Maaari ka pa rin niyang bilhan ng third grade pills. Kung mayroon kang anumang mga spiritual herbs o materyales na angkop sa alchemy, palagi mo itong maibibigay sa kanya. Mas magagamit niya ang mga ito. Kapag napino niya ang mga ito, maaari kanyang bigyan ng 1 o 2 pil bilang kapalit. Ang mga epekto ay magsasalita para sa kanilang sarili." Totoo ba iyon? Tuwang-tuwa ang lahat. Hindi nila inaasahan na ang kanilang Supreme Leader ay isang alchemist. Mula sa mga salita ni Sofia, naisip nila na si Severin ay hindi bababa sa isang third-grade low-rank alchemist. Ang ganitong mga alchemist ay hindi madalas makita. Napawaw si Severin sa kanyang mga kamay at kumuha ng second-grade high-rank pill na ibinigay niya kay Cindy. "Heto na, Miss Cindy. Makakatulong ito sa iyong gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa antas ng isang Warrior Emperor.
Ito. Para sa akin ito. Maraming salamat, Supreme Leader. Napakunot-noo si Cindy sa kilos at medyo nanginginig ang boses niya. Lalo siyang natuwa habang iniinom ang tableta at tinitigan itong mabuti. Ito ay isang elite quality na tableta. Kahanga-hanga ka, Supreme Leader. Narito ang tig-isa para sa inyong tatlo. Isipin ninyo itong regalo ko sa inyo sa una nating pagkikita. Muling ikan-away ni Severin ang kanyang kamay at kumuha ng 3 third-grade low-rank na table task. Ang bawat tableta ay inilipat sa harap ni Bowen at ng 2 elder, ayon sa pagkakabanggit. Sila ay napaka-epektibong mga table task para sa kanilang kasalukuyang pagkamit. Isang third-grade low-rank pill. Napabuntong hininga ang tatlo nang makita ang tableta. Masyadong mapagbigay ang kanilang Supreme Leader. Ang isang solong tableta ay hindi mabibili, ngunit nagawa niyang bigyan sila ng 3. Salamat, Supreme Leader. Magsasanay kami ng husto at maglilingkod sa Draco Deus Temple. Mabubuhay at mamamatay kami bilang mga miyembro ng Draco Deus Temple. Inilapag ni Bowen ang tableta at gumagalang sa pagpapakita ng katapatan. Salamat, Supreme Leader. Kami rin, ay nangangako na magsasanay ng mabuti at italaga ang aming sarili sa Draco Deus Temple. Mabubuhay at mamamatay kami bilang mga miyembro ng Draco Deus Temple. Agad na yumoko ang First Elder at Second Elder upang ipahayag ang kanilang katapatan. Pareho silang medyo kinakabahan sa pananabik. Pagkatapos ng lahat, palaging sinabi ni Bowen sa kanila na ang pinuno ng Draco Deus Temple ay babalik upang hanapin sila. Sila ay magiging isang malakas na puwersa sa hinaharap at makakuha ng maraming benepisyo. Gayunpaman, sa paglipas ng mga taon, nagsimulang maghinala ang mga elder na iyon na nagmamalabis lamang si Bowen. Sa kanilang pagtataka, nagkataong nakilala nila ang maalamat na Supreme Leader. Napag-alaman na ang Supreme Leader ay isang napakamapagbigay na tao na walang pag-aalinlangan sa pagbibigay sa kanila ng mga mahahalagang table tasks. Tuwang-tuwa si Soren at ang iba pa nang makita nila iyon, ngunit halos naglalaway na sila sa kanilang mga bibig nang tumingin sila sa tableta. Tumingin si Severin sa ilang tao at binigyan sila ng isang second-grade high-rank pill. Salamat, Supreme Leader. Tuwang-tuwa sina Clara, Gigi, Soren, at Donald nang matanggap nila ang tableta. Siguro nang galing ka sa malayo, Supreme Leader. Halos gabi na, kaya hayaan mo akong magayos ng masasarap na alak at masarap na pagkain para sa iyo. Nakangiting sabi ni Bowen kay Severin. Iyon ang unang pagkakataon niyang makaharap ang Supreme Leader, kaya nabigla siya sa tono nang magsalita siya at medyo hindi sigurado kung ano ang susunod niyang gagawin. Kailangang paalalahanan siya ni Cindy. Medyo maaga pa naman, Lolo. Ipaalam na lang kay Gigi at sa iba pa ang kusina. Ni hindi ka man lang nag-ayos ng lugar na matutuluyan ng ating Supreme Leader. Saan siya matutulog ngayong gabi? Bukod doon, hindi ba dapat mong tipunin ang lahat ng miyembro natin at ipakilala mo rin sila sa kanya? Agad na natauhan si Bowen. Napasapaw siya sa noo at nahihiya nang umiti. Nako, ang tanga ko. Tuwang-tuwa akong makilala ang ating Supreme Leader kaya nakalimutan ko kung ano ang dapat kong maging prioridad. Humarap siya kay Severin at sinabing, "Sumama ka sa akin. Mag-aayos ako ng lugar na matutuluyan mo." Sagot ni Severin. "Hindi mo na kailangang gumawa ng paraan para maging komportable kami. Okay lang kami basta komportable ang lugar. Sa ganitong paraan, pakiusap. Sa tingin ko, mas mabuti ang isang mas tahimik na lugar. Hindi naman masyadong masama ang lugar sa kalagitnaan ng bundok. Dadalhin kita doon at ipapakita sa iyo ang paligid." Pinangunahan ni Bowen ang daan. Ang ilang mga tao mula sa iba pang mga dibisyon ay nabigla nang dumating ang kanilang hallmaster. Ang mga nakatanggap ng balita ay sabik na anyayahan siya at makita kung anong uri siya ng tao. Inayos ni Bowen ang isang hiwalay na villa na may patio para kina Severin at Sofia. Hindi naman masyadong kalayuan ang tinutuluyan nila ni Cindy. Napakatahimik ng lugar, at ang espiritual na enerhiyang nakapalibot dito ay napakayaman sao. Bumaba siya ng bundok pagkatapos masigurong komportable na sina Severin at Sofia. Sa hapunan noong gabing iyon,
ibinigay niya kay Severin ang lahat ng mga espiritual na halamang gamot sa 2nd grade, 3rd grade, at 4th grade na nakolekta niya. Sabay tingin ni Severin, tumango siya. Kailangan kong gumamit ng 3rd grade espiritual na halamang gamot ngayon at panatilihin ang 4th grade na espiritual na halamang gamot sa ngayon. Tiyak na kakailanganin ko ang mga iyon sa hinaharap. Kung libre ako sa susunod na 2 araw, gagawa ako ng mas maraming alchemical pills kasama ang mga 2nd grade na espiritual na halamang iyon. Pagkatapos ay maaari mong ipamahagi ang mga ito sa iba, lalo na sa mga nasa gilid ng tagumpay. Kung ang alchemical pills ay hindi sapat, ipaalam lamang sa akin. Oo, Supreme Leader. Masaya si Boan. Bagamat hindi siya naniniwala na nakapag-produce si Severin ng malaking halaga ng alchemical pills sa loob lamang ng 2 araw, ito ay mas mabuti kaysa wala. Maraming mga kabataang mahuhusay na lalaki sa bulwagan ngunit wala silang mga alchemical na table task upang tumulong sa kanilang pagsasanay. Kung nakapagbigay si Severin ng mga alchemical pills, tiyak na mag-improve ng husto ang mga binatang iyon. Kung gayon, kailan tayo gagantay? Pupunta ba tayo pagkatapos na ang lahat ay mapabuti ang kanilang tagumpay? Tanong ni Cindy. Ang paghihiganti ay ang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Ngumiti si Severin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Kakayanin namin iyon ni Sofia nang walang anumang problema. Hindi namin kailangan ng ibang tao na susunod sa amin o may mag-alay ng buhay. Mabilis na seryosong sabi ni Boan. Supreme Leader, alam kong mas malakas ka sa amin. Pero sana madala mo ako kapag balak mong hanapin ang mga Georgians. Gusto ko talagang nandoon ako para masaksihan ito ng sarili kong mga mata dahil sinaktan nila ako dati. Ito ay maaaring magbigay sa akin ng pagsasara kung naruroon ako. Sinabi ni Cindy. Gusto ko ring pumunta. Gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata. Ngumiti ng mapait si Severin. Kahit papaano, naiintindihan niya kung bakit ganoon ang naramdaman ni Boan at Cindy. Kaya, sumang-ayon siya sa pamamagitan ng pagtango ng kanyang ulo. Sige. Maaari kang magsama ng ilang tao pagdating ng panahon. May nagsabi sa akin na may gang na tinatawag na Devil Gang sa Foggy Forest na ito. Totoo ba iyon? Natigilan si Boan. Oo, nagulat ako na narinig mo iyon. Tumango si Severin at nagpaliwanag. Nagpahinga kami sa isang nayon habang papunta kami dito. Tinapos niya sa pagsasabi. Kaya, iniisip namin kung ang mga magulang ni Tara at Lina ay nahuli ng Devil Gang. Kung ganoon, gusto ko silang iligtas. Ang kabayanihan na plano ay higit na hinangaan ni Cindy si Severin. Supreme Leader, Madam Supreme Leader, may mababait kayong kaluluwa. Madam Supreme Leader. Namula ang pisngi ni Sofia nang marinig niya si Cindy na kinakausap siya. Bagamat nagulat siya, hindi siya tumutol sa ideya at nakaramdam ng kaunting saya. Nakita ni Severin ang reaksyon niya at tuwang-tuwa siya dahil hindi ito tinutulan ni Sofia. Tapos nagpaliwanag siya. Ito ang aking pangatlong asawa. May 2 pa akong asawa sa bahay. Humalaklak si Boan. Hindi ba't ang 3 asawa ay napakaliit para sa isang batang gwapong tulad mo? Sa palagay ko ay dapat mong mahanap ang tama, o kahit 10 asawa. Isang awkward na ngiti ang isinagot ni Severin. Ang aking oras ay ganap na abala sa pagsasanay at paggawa ng mga alchemical na table task. Sa palagay ko hahayaan kong gawin ng tadhana ang bagay nito at hindi pilitin ang anuman. Tapos tumingin siya kay Sofia at sinabing, kapag itinalaga ng tadhana, wala kang magagawa para pigilan ito. Halatang sinadya iyon para marinig ni Sofia. Nakagat niya ang kanyang labi at talagang nasasabik na marinig si Severin na umamin sa iba na siya ang kanyang ikatlong asawa, parang isang pampublikong anunsyo. Mag-toast tayo sa ating Supreme Leader at sa kanyang ikatlong asawa. Tumawa si Boan at gumawa ng toast. Oo, napakaganda ng gabing ito. Huwag itigil ang kasiyahan. Masayang sabi ni Sofia. Itinaas niya ang kanyang baso at sabay na uminom. Ang lahat ay nasa mabuting kalooban at nasiyahan sa pag-inom. Sa oras na bumalik sina Sola at Severin sa kani-kanilang mga silid, si Sofia ay nakainom na ng sobra kaya't nakaramdam na siya ng tipsy.
Ang gabing ito ay parang panaginip at hindi makatotohanan. Napapikit siya sa masayang pakiramdam. Ikatlong asawa. Ako ang pangatlong asawa ni Severin. Tama ang napili kong pagpunta sa biyaheng ito kasama si Severin. Sabi ni Sofia. Pagkatapos niyang maligo, nakahiga siya sa kama, nahihiya, at gamulong-gulong sa kama. Siya ay napakalalim at baliw sa pag-ibig. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Sheila bago siya umalis. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang kumpirmahin ang kanilang relasyon kay Severin sa paglalakbay na ito. Bagamat inamin niya na ako ang pangatlong asawa niya sa iba, dapat akong matulog kasama niya para maging tunay niyang asawa. Kung hindi, hindi niya ako magiging tunay na asawa. Matapang na nag-isip si Sofia habang nakaupo sa kama. At muli, umiling siya at sinalungat ang sarili. Ngunit ito ba ay talagang magandang ideya? Ibig kong sabihin, babae ako. Magiging masama ang tingin sa akin kung ako ang nagumpisa ng ideya sa pagpunta sa kwarto niya. Ano kaya ang iisipin niya sa akin kung gagawin ko iyon? Akala niya ba madali lang akong makuhang babae? Pinag-isipan niya ito ng mabuti. Hindi naman pwede yun, di ba? Ibig kong sabihin, alam na niyang first kiss ko lang kahapon kaya madali niyang maisip na birhen pa ako. Ang tatay ko pa nga ang humiling sa akin na kumilos. Ito ay isang magandang pagkakataon. Ito ay mas may katuturan kung pupunta ako sa kwarto niya sa ganitong nahihilo at medyo lasing. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, binuksan niya ang kanyang pinto, nagtiptoe sa kanyang paraan sa silid ni Severin, at tumayo roon. Maaaring ito lang ang magagamit na oras kapag silang dalawa lang. Marahil ay walang anumang pagkakataon sa hinaharap. Higit sa lahat, mahirap para sa kanya na tipunin ang kanyang lakas ng loob na gawin ito sa hinaharap. Dahil ang dalawa sa kanila ay may ilang inumin, mas madali para sa kanya na magkaroon ng lakas ng loob ngayon. Ito talaga ang pinakamagandang panahon para palalimin ang relasyon nila ni Severin. Nang makapagdesisyon na siya, mahina siyang kumatok sa pinto. Katatapos lang mag-shower ni Severin nang marinig niya ito. Noong una, akala niya ay si Bowen iyon. Laking gulat niya nang makita niya si Sofia na nakatayo sa labas na naka-sexy night dress. Siya ay dapat nawala sa kanyang isip upang sayangin ang isang napakagandang pagkakataon na magpalipos ng isang maaliwalas na gabi kasama ang isang sexing babae. Sofia, bakit ka nandito? Tanong niya. Matapos makaramdam ng pagkatulala, hinawakan ng mahigpit ni Severin si Sofia at dinala sa kwarto. Pumasok ka, sabi niya. Sa puntong ito, wala pang naisip na dahilan si Sofia. Mabilis siyang nag-brainstorm habang malakas ang tibok ng puso niya. Nang lingunin niya ay isinara at nilock ni Severin ang pinto na lalong nagpakaba sa kanya kumpara kanina. Medyo nauuhaw ako. May tubig ka ba sa kwarto mo? Tanong niya habang kunwaring nahihilo sa paghawak sa ulo niya. Sobra yata akong nakainom. Pakiramdam ko umiikot ang mundo. Mabilis na nagsalin si Severin ng isang basong tubig at hinawakan si Sofia para hindi siya mahulog. Pagkatapos ay ipinasa niya ang tubig kay Sofia. Eto. Inumin mo to. Magpapagaan ang pakiramdam mo. Masyado kang nasabik at uminom ng sobra. Sabi ko sa'yo hindi ka dapat uminom ng ganoon pero hindi ka nakinig. Siguradong hindi ka komportable ngayon. Nang matapos inumin ni Sofia ang tubig, nablangko ang isip niya. Sinamantala ni Severin ang pagkakataon at niyakap si Softa. Sabi niya, bakit hindi ka dito manatili ngayong gabi para maalagaan kita? Ito na ang pinakahihintay ni Sofia. At muli, ang kanyang katinoan ay nagpapaalala sa kanya na siya ay isang ginang. Ako. Sa tingin ko ay hindi magandang ideya iyon. Hindi pa ako handa. Biglang hinigpitan ni Severin ang yakap. Ang bango ng kanyang katawan ay natulala sa kanya at ang kanyang kurba ay nasunog ang kanyang katawan. Naniniwala ako na handa kang maging aking babae noong hindi mo tinanggihan ang mga taong tinutukoy ka bilang pangatlong asawa ko. Huwag kang mag-alala, Sofia. Aalagaan kita at mamahalin. Hinabol ni Severin. Pagkatapos noon, binuhat niya siya at ilagay sa kama. Isang mahinang tunog ang pinakawalan ni Sofia. Namumula ang mukha niya. Tumingin siya kay Severin at mabilis na pumikit. Mangyaring maging banayad.
Alam niyang hindi siya tinanggihan ni Sofia, hindi na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya at hinalikan ang leeg ni Sofia. Bahagyang nanginig si Sofia. Kinabahan siya kaya napahawak siya ng mahigpit sa kumot. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nasiyahan ang dalawa sa isa't isa. Kinabukasan, pakiramdam ni Sofia ay mahuhulog ang kanyang mga buto sa kanyang paggising. Wala siyang ideya na napakagaling ni Severin sa lahat ng bagay kasama na ang sex. Ako. Babalik na ako sa kwarto ko. Ako. Ako ay lasing at ako. Nakaramdam ng hiya si Sofia na hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya. Nang maisuot niya ang kanyang damit, mabilis siyang tumakas at bumalik sa kanyang silid. Sa pag-iisip ni Severin ay masayang ngumiti siya. Napakaganda ni Sofia. Napakaganda ng kanyang katawan at talagang gusto kong makita siyang namumula at nahihiya. Naisip niya. Pagkatapos magpahinga ng ilang saglit pa, si Severin ay sumuko at kumuha ng maraming second grade na mga espiritual na halamang gamot upang simulan ang alchemy. Hindi niya ginamit ang triplet chambered cauldron bago ito makuha. Sa ngayon, pamilyar na si Severin sa proseso ng paggawa ng second grade alchemical pills. Kaya, nagpa siyang gumawa ng 3 alchemical na table task ng sabay-sabay gamit ang triplet chambered cauldron upang makatipid ng oras. Hahaha. Sigaw ni Severin at ngumiti ng mahina. Habang itinataas niya ang kanyang palad, 3 alchemical pills ang lumipad palabas mula sa Dragonstone Furnace at lumutang sa kanyang harapan. Hahaha. Hindi masama. Ito ang pinakamagandang bahagi ng pagkakaroon ng triplet chambered cauldron. Humalaklak siya habang tinitingnan ang mga alchemical pills. Nakatulong ang triplet chambered cauldron na makatipid ng oras para sa kanya. Noong araw, 2 alchemical pill lang ang nagagawa niya gamit ang double-chambered cauldron. Hindi naman masama pero mas maganda ang Dragonstone Furnace. Pagkatapos ng unang pagtatangka, natuklasan niya na pinakamahusay na gumawa ng parehong alchemical na tableta kung gusto niyang gumawa ng 3 alchemical na tableta ng sabay-sabay at ito ay dapat na siya ay napakahusay. Ang iba't ibang mga alchemical na table task ay nangangailangan ng iba't ibang output ng apoy at ang oras na kailangan ay iba rin. Sa makatuwid, mas madaling pinuhin kung gumawa siya ng iba't ibang alchemical na table task ng sabay. Bagamat isa na siyang 3rd grade medium rank alchemist ngayon, hindi siya nang ahas na gumawa ng 3 3rd grade medium rank alchemical pills ng sabay-sabay. Gayunpaman, wala siyang problema sa 2nd grade alchemical pills dahil kaya niya itong gawin kahit nakapikit. Sa kanyang ikalawang round, hinanap siya ni Sofia pagkatapos niyang mag-freshen up at mag-makeup. Tahimik siyang umupo nang makita niyang abala si Severin sa paggawa ng alchemical pill. Nang matapos si Severin ay tumingin siya kay Sofia at sinabing, "Oy, magiging abala ako sa alchemy ngayon. Wala akong sapat na 2nd grade na alchemical pills para ipamahagi sa lahat sa Capra Hall. Wala pa sa kanila ang nakatanggap ng anumang alchemical pill mula sa akin noon at karamihan sa mga ito ay nasa bingit ng tagumpay." Ngumiti si Sofia. "Ayos lang. Gawin mo na lang ang kailangan mong gawin. Kaya kung manatili dito at bantayan ka, sasamahan ako ni Clara at Gigi sa labas mamaya." Tumanggaw si Severin. "Maganda yan. Hayaan mo muna akong ayusin ang lahat dito. Pagkatapos ay maaari nating subukan kung mahahanap natin ang Devil Gang." Pagkatapos makipag-usap kay Bowen kagabi, nalaman kong ang leader ng gang ay maaaring maging isang level 9 warrior emperor. Sa karamihan ng mga tao, siya ay napakalakas at hindi sila magkakaroon ng anumang pagkakataon upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit hindi ko akalain na ito ay magiging isang problema para sa akin. Ngumiti si Sofia. Siya ay dapat na isang masama at kakilakilabot na tao para sa pagkidnap ng mga tao upang gawin ang kanyang maruming gawain. Dapat kang mag-ingat kapag ikaw ay lumaban sa kanya. Ngumiti si Severin. Manatili ka lang muna rito kapag nakita ko ang kanilang lokasyon. Bagamat medyo malakas ka, wala akong impormasyon tungkol sa Devil Gang. Kapag napatatag mo na ang iyong antas, bibigyan kita ng isa pang 3rd grade na alchemical pill. Pagkatapos ay maaari kang maglaan ng oras upang uminom ng pill at masipsip ito para magkaroon ka ng isa pang tagumpay sa lalong madaling panahon. Tumanggaw si Sofia. "Oo naman. Hindi ako pupunta.
Ayokong maging pabigat sa'yo. Ngumiti ng mapait si Severin. Hindi ako nag-aalala tungkol doon. Sa tingin ko lang ay mas madali para sa akin na malaman patungkol sa gang ng walang isang magandang babae na sumusunod sa akin. Isang matamis na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Sofia. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Maghihintay ako dito. Noong hapon, dumating sina Clara at Gigi at inilabas si Sofia. Nagpatuloy si Severin sa paggawa ng mas maraming alchemical na table task. Nang oras na para sa hapunan, hiniling ni Bowen sa mga elder at guardian na muling maghapunan kasama si Severin. Katulad kagabi, nasa mesa din ang alak. Lahat sila ay nagkaroon ng isa pang magandang gabi. Habang naghahapunan, naglabas si Severin ng 2 bote at ipinasa kay Bowen. May 200 second grade na alchemical pills dito. 100 bawat isa sa medium at high rank. Kunin mo ito at ipamahagi sa mga disipulong nangangailangan nito. 200. Isang araw na lang. Paano ka nakagawa ng napakarami? Bulalas ni Bowen. Tinanggap niya ang mga bote na may gulat na mukha. Hindi niya akalain na makakapag-produce si Severin ng napakaraming alchemical pills sa isang araw. Napakabaliw nito. Napangiti ng mapakumbaba si Severin. Mayroon akong isang triple-chambered cauldron at mayroon pa akong ilang alchemical pills na natitira. Kaya naman. Sa kabila noon, nabigla ang lahat. Hindi alintana kung nag-stock si Severin ng ilang alchemical na table task, nakakabaliw pa rin ang gumawa ng napakaraming alchemical na table task sa isang araw. Salamat. Gamit ang mga alchemical na tabletang ito, naniniwala akong lahat kami ay maaaring mapabuti para sa mas mahusay. Tumayo si Bowen at yumoko bilang paggalang kay Severin. Matapos ang ilang taon na pagtatago sa Foggy Forest, naawa siya sa mga miyembrong patuloy na naniniwala sa kanya. Marami sa kanila ang napagdaanan dahil walang sapat na mapagkukunang magagamit para sa kanila upang sanayin. Lalo na nung unang 3 buwan na pumasok sila dito. Ang kagubatan ay isang bagong lugar sa kanila na naging sanhi ng maraming miyembro na nag-alay ng kanilang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay mas nakilala nila ang kagubatan at nakakuha ng mas maraming karanasan upang mag-react kapag may mapanganib na sitwasyon. Noong panahong iyon, marami na rin sa kanila ang nag-level up. Kaya naman, unti-unting naging maayos ang kanilang kalagayan. Hahaha. Bahala ka. Magkapatid tayo diba? Napangiti si Severin. Sa katunayan, malinaw na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Bowen ngayon. Supreme Leader, mangyaring tanggapin ang aking pasasalamat. Gamit ang mga alchemical na tabletang ito, ang mga miyembro na nasa antas 4 o 5 Warrior King ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na madagdagan ang kanilang mga tagumpay. Ito ay isang napakagandang balita. Tama. Kailangan talaga namin itong alchemical pills. Tuwang-tuwa ang mga matatanda tungkol dito at tumayo para mag-toast kay Severin. Masaya ang lahat sa hapunan. Nang matapos ito, inutusan ng Great Elder si Clara at ang iba pa na tawagan ang mga batang henyo na ipamahagi ang mga alchemical na table task sa kanila. Ito ay mahalaga para sa kanila upang madagdagan ang kanilang pagkamit at magkaroon ng pambihirang tagumpay upang ang kabuoang lakas ng labanan ng bulwagan ay tumaas. Ngayong gabi, si Severin ang pumunta sa kwarto ni Sofia. Kinabahan si Sofia nang makitang hinahanap siya ni Severin. Namula ang mukha niya. Bakit ka nandito? Huwag mong sabihin na naiisip mo na naman iyon. Di ba kagabi lang natin ginawa?